sa amin sa ospital at binigyan na rin ng mga gamot. Pwede po bang malaman kung nakausap ang dating Pangulo ng mga taong pumunta roon at tingnan nga yung kanyang welfare? Nakausap po ba siya? At kung nakausap siya, ano naman po yung sinabi niya? Actually, kinakausap si Pangulong Duterte. Ang pagkadinig ko at ang pagkakwento ng DFA, tinatanong siya kung sapat ang kanyang pagkain, kung giniginaw siya, kung kakayanin niya yung pagkulong doon. At ang problema, kahit hindi niya makain yung pagkain sa loob, hindi naman sila, yung embassy at yung konsulado, hinayaan magdala ng Filipino food. Yun ang problema dahil pinagbawal po yun. Kaya ang mga pamilya nagre-reklamo na napakapayat na ng dating Pangulo. While you're there at that topic, can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying, as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. May I continue, Mr. President? Yes, please continue, Your Honor. So, yung welfare check group, nakita nila na yung pagkain ay hindi yun ang gustong kainin ng former president. Pwede po yun kasi alam naman natin, mga Pilipino tayo, meron tayo talagang local food talaga na hanggat maaari ay kahit hindi palagi, kahit paminsan-minsan lang yun ang nakakain natin. Hindi po ba nyo na ipakiusap sa kung sino man ang dapat kausapin do sa kanyang kinapipiitan na payagan nyo naman kumain ng ganito? Siguro kung hindi nyo kayang lutuin kasi paksiw ang gusto niya, hindi nyo naman alam kung ano yung paksiw. Pwede bang payagan nyo yung isa na magdadala niyan? Ba't hindi nyo po sinabi yun? Paano po naging welfare kung hindi nyo man lang naipakiusap? Pagkain po ito eh. Ito po yung magsusustain sa kalusugan ng Pangulo eh. Kapag ka po yung pagkain, katulad ko po eh, ayoko po ng mga pasta-pasta eh. Mga, ewan ko po eh, siguro pansit okay sa, pero yung pasta hindi ko kailangan. Ito po dapat ang ginawa ninyo eh, pinakiusap ninyo eh. Kasi kung hindi niya makakain yun, ay talagang papayat yung tao. Tama po, Mr. President? Yes, Mr. President, yan na nga ang rinereklamo pati ng pamilya kasi pinagbabawalan ng matindi nung detention facility yung pagpasok ng anumang pagkain mula sa pamilya, sa mga OFW na sangkatutak na kalderon dinadala doon kung tutuusin at mismo yung mga embassy. Ang totoo, isang buwan bago makapag-schedule ng welfare visit pati ang pamilya at kapag na-late, talagang yung isang oras mo ay babawasan ng oras na na-late ka. Mismo tayo po, Senator Marcoleta, pinagpilitan natin, mabisita ang dating Pangulo, hindi tayo pinapapasok. Talagang napakahigpit po nila. Mabuti na sabi mo yan, Madam Sponsor. Ayoko na sanang banggitin yan. Totoo po yan eh. Ako po nakiusap sa ICC. Meron po silang formularyo, ito po naririnig ng DFA. Online po yun eh. Pagkatapos niyong ma-fill up ang request ninyo, you will be given 15 days within which to wait kung na-approve po ang inyong application or not. So pinagtyagaan ko po yun, Mr. President. Optimistic as I am, kasi po yung nakakuha ko pong
airfare ay kailangan umalis ako on the 14th. Iniisip ko naman na tama-tama lang. At ako po, optimistic ako na pagbibigyan ako dahil sinabi ko lang naman po ron, kahit na ilang minuto lamang po, gusto ko lang makausap yung dating Pangulo because I wanted to personally thank him doon sa ginawa niya pong pagsuporta sa akin. Siguro naman po, hindi niyo ako masisisi na maging optimistic sapagkat kahit sino sigurong klase ng tao sa balat ng lupa, tatanggapin niya yung argumento na gusto mo lang magpasalamat ng personal. Sinabi ko naman po doon I campaigned for the Senate at ito nang po ako ay hindi biro-birong endeavor. Napakalaki po ng kanyang nagawa sa aking palagay kung bakit narito po ako ngayon sa Senado. Ito po yung masakit, Mr. President. Dahil wala po akong contact do sa ating ambassador sa The Hague, sa Netherlands, nagpatulong po ako do sa ating kaibigan na ambassador din, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Tinext ko po siya, affirmative naman po kanya, o sige, paaabot ko ang iyong gustong ipaabot sa ating ambassador sa Netherlands. Sabi ko, paalis na ako. Hanggang sa ako po'y nakarating doon, nag-text po uli ako, nandito na ako. Sana matulungan man lang ako kasi hanggang ngayon, hindi ko po nare-receive po yung advice ng ICC kung makikita ko ang dating presidente o hindi. So, nagtiyaga po ako ng 2 araw hanggang sa pangatlong araw. Ang sinabi lamang po nung kaibigan kong ambassador, talagang mahigpit pala. Ang pinapayagan lang, Mr. President, ay mga family members at saka yung kasama sa legal team. Ang sabi ko po sa text message, kaya nga po nandiyan kayo Kaya nga po tawag sa inyo, diplomat Sa mga ganitong pagkakataon, we rely on your assistance. I am helpless. Nagpunta lang ako dito, hindi ako mamamasyal dito. I have only 4 days. Gusto ko lang siyang makita. Kung ayaw nila akong palapitin sa kanya o makausap ko siya, makawayan ko lamang siya. Hindi ba ako reasonabling request ito? Alam po ninyo, Mr. President, hindi man lang ako mo. Parang wala tayong ambassador sa Netherlands. Ganon po ba ang kalagayan ng isang Pilipino? Alam po nyo, ang pakiramdam ko nung araw na yon, at ngayon ay lalo kong nai-internalize po ang problema ng ating mga OFWs. Pagka nagkaroon sila ng problema na sila na lang haharap doon, inaasahan po nila, Mr. President, that somebody will assist them. Kasi nandun sila sa malayong lugar. Kahit po pala isang senador. Hindi man lang ako kinausap. Pwede naman niya akong kontakin. Kontakin niya yung ambassador na kinausap ko. Kahit hindi niya ako puntahan personally, makausap ko lang siya. Pero wala po akong narinig mula sa kanya. I did not feel that I am a citizen of our republic. Ganon po ba ang treatment ng isang ambassador, Mr. President? Hindi po. At nakausap po ba ninyo si Ambassador Ed Malaya? Classmate rin po namin ni Secretary Tess Lazaro yun matulungin po yun. Ngunit ako, linapitan ko talaga siya, nabigo pa rin ako. Wala siyang nagawa, sa totoo lang. Nabuti pa kayo, nagkita kayo, Madam President. Ako po nakikiusap lang Nandito na ako. Aalis na ako bukas. Sana man lang, makawayan ko man lang. Meron ba siyang magagawa? Wala. Ni text po wala Sana man lang tinawagan ako. Baka sakali pong kahit papano, hindi na ako nagkwento ng ganito rito. Pero kapag nakaharap po sila sa Commission on Appointments, Mr. President, ito, totoo po ito. Ilang beses ko pong nakaharap ang karamihan sa kanila.
habang sila'y nagpapakonfirm po. Talaga pong kulang na lang na yun po yung sentimiento eh. Kaya ko po kinukwento lahat ng ito. Mula po sa pagkakahuli sa kanya, pagkakadetain at pagtransport, wala po lahat sa batas eh. Illegal lahat, irregular lahat. Hanggang ang kanyang pagiging akusado o respondent in The Hague. Gusto ko pong malaman sa DFA ngayon, nung tayo po ay mag-withdraw sa Rome Statute, hindi po ba ang nangyari ay lumampas na yung prosecutor sa kanyang right to investigate? Kasi sinayang po niya yung 1-year period na ibinibigay ng Rome Statute para sa isang bansa na maghain ka ng asunto, kahit nag-withdraw pa siya, ay hindi ka agad binibigyan ng effectivity yung withdrawal, binibigyan kayo ng 1 taon. Tama po, hindi? Tama po. Nag-withdraw po tayo ng 2019 at hanggang 2020 madadala yung kaso sa ICC. Yun ang pagkaintindi ko po. So ini-invoke po nila yung Section 127 ng Rome Statute na kapag ka po yung krimen na naganap ay nasa period pa nung nandun ka at ikaw ay miyembro ka pa, party state ka, ay kasama pa rin yun. Ngunit nakalimutan po nila na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. At nung hilingin po ng prosecutor the right to investigate, lampas na po siya ng halos 2 taon mahigit. Tama po. 2021 na sila nagsimula mag-imbestiga. Bakit po, alam ko naman po napakaraming abogado ng DFA, bakit hindi po ninyo tulungan, halimbawa, kung sino man ang dapat tulungan dito? Hindi naman ang pinag-uusapan dito, panig lang tayo ng gobyerno. Paano yung mamamayan? Nalalagay po sa ganitong kalagayan. You can help them in so many ways. Ano po ang ginawa ninyo? Kung maalala po ninyo, hindi yung DFA, kundi yung DOJ at mismo si Solgen Menardo Guevara ang siyang pumunta sa The Hague para ipagtanggol ang Pilipinas at sabihin na wala ng jurisdiction ang ICC sa atin pagkat lampas na nga yung 1 year na transition phase. Kaya eto nga, pinaglalaban hanggang ngayon ng mga abogado ni Presidente Duterte dati na walang jurisdiction ang ICC sa kanya at sa buong Pilipinas at ito ay natalo sa unang pagkakataon, ngunit on appeal siya ngayon. Pero ang posisyon po ng ating pamahalaan, Mr. President, ay paiba-iba na nga, wala pa sa lugar. Ang tinatanong ko po ngayon, dahil ang posisyon ng gobyerno ay ganito, na ang nangyayari po, lahat po ng ahensya ay sumusunod kung ano yung posisyon ng pamahalaan. So kahit na po kaya niyong tulungan ang isang aggrieved citizen, kagaya po ng pinipilit natin ngayon, ay hindi po kayo gagawa ng initiative. Lalo na kayo po ang mag-i-initiate ng mga argumento na papanig sa kanyang karapatan. Tama po ba yung assumption na yun, Mr. President? Well, nakikialam o nakikilahok ang DFA kapag sakop ng kanilang mandato. Tulad nga ng sinabi, kung may kinalaman sana sa tratado, wala ngang extradition. Kung sana may kinalaman sa foreign policy, wala nang jurisdiction. Kaya eto nga,
ang nangyari, yung SOJ sana ang aaksyon, siya rin naman nagsasabi na wala daw jurisdiction, kaya ang ini-invoke yung sinabi po ninyo kanina, Section 17 ng RA 9851, at imbes na extradition theory ang kauna-unahang salaysay nila, biglang naging surrender na sa totoo lamang hindi pa nagagawa sa Pilipinas, talaga naman